Nakataas ngayon ang state of calamity sa ilang bayan at probinsya na matinding tinamaan ng bagyong Egay. Bagamat ilang linggo na ang lumipas, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi pa nababawi ang kanilang kabuhayan. Ang SSS may alok na tulong sa mga miyembro nito. Pag-usapan natin yan kasama si SSS Public Affairs and Special Events Division Acting Head, Carlo Villacorta. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Sir Carlo. Magandang hapon, Miss Ruth, at magandang hapon sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Unahin po natin itong programa nyo para doon sa pagbibigay ng calamity loan kasi ito talaga yung kailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan. So sino-sino po ba yung mga pwedeng mag-avail nito? Tapos magkano po yung makukuha nila? Nung kamakailan lang, nung Friday, August 11, nilabas na ng SSS ang Circular Number 2023-004, Guidelines para sa assistance na SSS sa mga members at pensioners affected ng Bagyong Egay. Ang makaka-claim po ng benepisyo ng calamity loan ay yung mga nakatira sa Ilocos Norte, buong probinsya, Ilocos Sur, ilang lugar sa La Union, sa Luna, sa Bangar, sa Pangasinan naman po, sa mga Tarem, Santa Barbara, sa Dagupan, Cagayan, buong probinsya, sa Bataan, buong probinsya, Bulacan, sa Paumbong, Pulilan, Bulacan, sa buong probinsya ng Pampanga, sa Tarlac naman, sa Kamiling, sa Cavite, buong probinsya, sa Mimaropa, sa Sablayan, sa Cordillera Administrative Region naman ay sa Abra, buong probinsya, at sa Mountain Province, buong probinsya. At maaari din po ang ilan pang ibang lugar na madeklara under state of calamity by the NDRRMC. Kulang-kulang, Miss Ruth, ang mauutang po sa SSS sa pamamagitan ng Calamity Loan Program ay mga 20,000 pesos po, Miss Ruth. Banggitin lang natin na yung kahalagahan ng sinasabi yung mga lugar kasi kailangan syempre under state of calamity yung inyong lugar bago nyo makuha itong calamity loan. Ano po? Oo. Tumpak, tama po kayo, Miss Ruth. Dapat po ay nakatira po sila doon sa lugar kung saan tinamaan ng kalamidad, doon sa ating nabanggit, ang kanilang home address or yung kanilang property address ay doon po sa mga lugar na yon. Yung binanggit nyo, up to 20,000, yun po yung maximum na pwedeng makuha. Apo, 1 month salary loan po yon. Okay, yung ano po ang calamity loan. ano po yung requirements? May kailangan ba silang ipakita pang mga dokumento? Kailangan lamang po ay nakarehistro sa aming online facility, sa aming MySSS to facilitate online application. Kailangan po ay may 36 na kontribusyon ng ating mga miyembro at 6 po doon ay dapat nasa loob na nakaraang 12 buwan. Ibig sabihin po, sisilipin po ng SSS kung kayo po ay may 6 na hulog sa nakaraang 12 buwan para po malaman namin na kayo po ay aktibong miyembro ng SSS. Pero how about yung may mga existing loans? Opo, okay lamang po kung tayo ay may existing loan. Yun po ay aming isasantabi. Kung kayo po ay tinamaan sa calamity loan area, pwede po kayo maka-claim ng calamity loan po, Mr. Mabilis lang po ba ang processing nito, sir? Opo, ito po ay online na. Kung kayo po ay may online account na po sa SSS at kayo po ay nakapag-enroll na ng inyong disbursement account, madali lang po yan. I-click nyo lamang po sa inyong online account sa SSS. Kasi anyway, may details ka na doon no? So madali nang ma-check if taga doon ka sa lugar na may kalamidad. Ano po? Opo. Yung online account lamang natin, kung dahil limited ang ating oras, pwede nyo naman pong pasyalan lamang ang aming website o ang aming mga social media accounts para sa mas detalyadong gabay para sa aming calamity loan program na ito para sa mga naapektuhan ng Bagyong Egay. Yung isa nyo po pong tulong na inaalok para naman sa mga pensioners para naapektuhan din, ano? So, ano po ang pwede nilang gawin? Pwedeng i-advance yung pension? Tama po, Miss Ruth. Ito namang isang programa para sa mga pensioners naman po.
pwede ninyong i-advance ang inyong 3 buwan ng inyong pensyon at maaari nyo pong makuha iyan basta lamang po mag-file po kayo kahit anong branch po ng SSS at kung kayo po ay tinamaan ng bagyong Egay sa mga lugar na nabanggit natin. Yun pa rin yung calamity areas. And then Yes, up to yes. 3 months yung pwedeng i-advance. Correct, Ms. Ruth. Pero kasi itong mga paghagupit po ng bagyo, nagkaroon po din tayo ng Falcon, nagkaroon din tayo ng Habagat. Kasama pa po ba yung mga naapektuhan doon or iba pang declaration yan? Iba po, Okay. napaka-particular po nitong Calamity Assistance Package na SSS. Ito po ay para lamang po sa bagyong Egay. So dapat may particular na yung declaration halimbawa nung lungsod or nung probinsya, no, na yung state of calamity was because of Egay, ganun po. Yes, opo. Okay. Sige, marami pa tayong pag-uusapan. Pagpapatuloy natin yan, kasama pa rin si Carlo Villacorta ng SSS sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si SSS Public Affairs and Special Events Division Acting Head, Carlo Villacorta. Kanina po pinag-usapan na natin itong inyong alok na calamity fund, no, para doon sa mga naapektuhan ng bagyong Egay. Puntahan natin itong isa niyong programa na parang pinaigting niyo po pala ang pagpopromote nito, yung Kasangga Collect Program. Ano po ba ito at sino po yung mga sakop ng programang ito? Ito ay programa ng SSS, Miss Ruth, na nagpa-partner po ang SSS sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasali ang mga local government units para matiyak at magkaroon ng SSS coverage ang lahat ng job order o contract of service workers sa buong Pilipinas. Ayon sa datos ng Civil Service Commission, mga 640,000 ang job order o contract of service workers sa buong Pilipinas na hindi po covered ng GSIS. That's why may ganito po tayong programa at mabigyan sila ng proteksyong SSS bilang self-employed po. So out of the 640,000 job order workers in government, ang programang ito po ay nakapagrehistro na ng 395,000 job order workers, kung saan 175,000 more or less ang nakakapaghulog na ng kanilang buwan ng kontribusyon sa SSS regularly. Ayan ay dahil sa pakikipag-partner ng mga government agencies, LGUs, GOCCs sa SSS at umabot na sa 2,575 ang partners ng SSS, Miss Ruth, Okay. dito sa programang ito. Linawan ko lang kasi sinasabi nyo LGU. So this is local government unit. So Also. usually kasi nga pag governments is GSIS nga po yan, di ba? Correct. Pero ngayon po ito dahil nga, ang ibig nyo sabihin, dahil hindi sila covered sa GSIS, pwede po silang kumuha sa SSS nung kanilang Social Security Fund, no? Yes, ang ayon sa Civil Service, COA at DBM Circular noong 2017, ang mga job order workers ay maaaring makover ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth bilang self-employed. Yes. So nililigawan na Regardless of whether they work in an LGU or in a private company. Okay. Kaya rin tayo umabot ng 2,575 partners ang SSS kasi marami nga din po doon ay LGU. Okay. Kahit isang barangay LGU ay nakikipag-partner po sa SSS para matiyak ang SSS coverage ng mga job order workers nila doon. At sa programang ito, nakakasali din ang mga regular employees ng government na magpatuloy ng kanilang hulog sa SSS bilang voluntary members kasi marami rin sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ay dating may hulog sa SSS at itong programa po ay nakakapagpadali ng kanilang pagpapatuloy ng hulog sa SSS. Ms. Ruth. So, ito po ba ay pwede silang mag-file on their own, mag-apply on their own, or kailangan dun sa partner LGU or partner na nakita ko yung mga universities? Ang gagawin po natin ay makipag-ugnayan po sana ang LGU sa SSS, pinakamalapit na branch na gusto nyo pong makipag-partner sa amin para po magkaroon ng SSS coverage ang inyong mga job order or contract of service workers. Tapos kami na po ang makikipag-ugnayan sa kanila, ipapaliwanag namin ang programa at saka kung paano i-implement. Madali lang naman po, kailangan lang po tumanggap ng kaunting dagdag abala ang ating mga kapartner sa pag-aasikaso ng SSS ng mga job order o contract of service workers. Nakasama din naman natin
sa paghahanap buhay. Pero yung mismong empleyado, hindi po siya pwedeng dumiretso. So parang yung usual na sa private company na it's under the company and then magbibigay din po ng katumbas yung ano. Ganun po ba? Sa totoo lang po, Oo. Miss Ruth, yung bawat JO, pwede talaga sila Dumiretso. mag-asikaso ng kanilang Yeah. SSS Oo. mismo. Ngunit Kasi nga self-ano sila, eh, no? self-employed Oo. sila. Oo. Ngunit napansin natin na ito ay hindi nila natututukan. Kaya kami okay. ay kumakatok sa mga ahensya ng gobyerno, pwede po bang tayo na lang ang magkaigihan at tayo na lang po ang magtiyak na magkaroon ng SSS ang ating mga job order worker. So yung sinasabi nyo na parang ang tansya nyo ay yung 640,000 yung hindi pa covered. Pero meron na ring, pero mahigit kalahati nito ay parang ano na, no, nag-aayos na ng under kasangga Apo. program. Oo. Yes, mahigit kalahati na po, 60% ay nakarehistro na sa SSS, and out of the 60%, mayroon pong 175,000 na nakakapaghulog na ng kanilang SSS regularly. Yung difference po siguro, Miss Ruth, ay posibleng dahil yung ibang job order worker ay naging regular na empleyado o kaya ay umalis na sa trabahong yon, kaya siguro may difference. Pero paano po yun kasi 'di ba kung job order or contractual minsan 6 months lang, or paano pag magpalipat-lipat siya ng kumpanya or ng kontrata? Ganun lamang po ang realidad. Kung sila po ay aalis na ng ahensya, edi matitigil po yung kanilang hulog sa SSS because nakatali po sa ahensyang yon yung partnership. Kung sila naman po ay nakapaghulog na ng ilan at sila ay self-employed sa ibang lugar, hindi na sa pamahalaan, pwede naman nilang ipagpatuloy on their own. Yes. So sana Kaya. po ay maganahan sila na total na umpisahan na po ng ilang hulog yung kanilang SSS, ay ipagpatuloy po sana nila. Ang Siguro kanilang huli na lang SSS. para sinasabi nyo para maengganyo, no? As your last message. Ano po ba kasi ang benefits? Ba't kailangan na magkaroon ka ng social insurance and then yung contact numbers para doon sa gusto pa ng additional information, sir? Okay. Napakarami po ng benepisyo ng SSS kapag kayo po ay nagparehistro ng maayos at naguhulog ng contributions. Sa ating pagtanda, mayroon pong retirement benefit. Sa ating pagkabalda, may disability benefit. Sa ating pong pagkamatay, may death at funeral benefit. Sa ating pagkasakit, may sickness benefit. Sa ating pagkapanganak, may maternity benefit. Kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, may easy benefits. At kung kailangan nyo ng pera, makakautang din po ang mga members, ang mga miyembro po sa pamamagitan ng aming salary loan. At ang mga pensioner po ay nakakautang din po sa pamamagitan ng aming pension loan program. Ang aming hotline po ay 81455 o kaya ay 1455. Depende po kasi sa gadget o telepono na inyong Okay. gamit. Maraming pong salamat kay SSS Public Affairs and Special Events Division Acting Head Carlo Villacorta.